The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation of the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take these out of here and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days." But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said to them, they had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. The Gospel of our Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa 5 linggo ng Kwaresma, pinili po ng simbahan ano yung mga ebanghelyo na i-highlight sa bawat linggo ng Kwaresma. Ibig po sabihin talagang pinag-isipan ng simbahan na ito'y makakatulong sa ating pagninilay for the season of Lent. At ngayon nga pong 3 linggo ng Kwaresma, Year B, para po sa taong ito, ang atin pong gospel reading ay galing sa John chapter 2, verse 13 to 25. Ang kwento ng paglilinis ng Panginoon sa Temple of Jerusalem. Iisa lang po itong temple na ito because God did not want another, and it was to tell the Israelites that there is only one God. Kaya po iisa lang ang templong yan na dinadayo nila from all over. Now, sa kwento po ng 3 naunang gospel, Mark, Matthew, and Luke, na kung tawagin po natin ay synoptic gospels, sapagkat they can be put side by side. Synopsis. Ang kwento po ng paglilinis ng templo ay nakalagay sa huling linggo ng Panginoon
yung last week niya, Holy Week, the first Holy Week. Doon inilagay ng evangelist na si Mark, Matthew, and Luke ang kwento ng paglilinis. After the Lord entered Jerusalem in a solemn First Palm Sunday celebration. Pero ang ating binasa ay galing kay St. John. At kay St. John, kung napansin natin, chapter 2. Ibig po sabihin, para kay John, ang timeline ng kanyang gospel ay iba. Para sa kanya, naganap ang paglilinis sa unang taon, sa mga unang araw ng public ministry ng Panginoon. In fact, it comes after the story of the wedding feast at Cana, which is the first miracle of Jesus in the Gospel of John. Pinili ng simbahan ang kwentong ito para sa 3 linggo ng Kwaresma. Kasi po, merong 4 na mahalagang puntos ang gospel na ito. 4 na mahalagang puntos that we can connect to our own Lenten reflections and recollection. Ang buong Lent is actually a time of retreat. Kaya nga 40 days of Lent. We don't have to go outside to go on retreat. If we just follow every day and reflect every day on the gospel reading of this Lenten season, we are actually on retreat. Now, ano ang 4 na points na makikita po natin sa ating gospel? Unang-una, mahalaga po itong washing, cleansing of the temple upang maunawaan natin bakit nang gagalaiti at nang gigigil ang chief priest at mga pari na gusto na nalang iligpit ang Panginoon. Mga kapatid, ang templo ay responsibilidad at teritoryo ng mga pari. Kung babalik tayo sa Old Testament, lahat ng mga tribo ng Israel ay binigyan ng tribal territory maliban po sa tribo ng mga Levita, mga pari, mga Saduceo. Kasi nais ng Panginoon na ang kanilang teritoryo ay ang templo. Ito ang aalagaan nila. Kahit na yung mga Pariseo hindi nakikialam sa templo. Yung mga Pariseo po ay mga lay leaders, tulad ng mga lay minister. Ang hawak po nila ay mga sinagoga, mga assembly hall. Pero pagdating ng templo ng Jerusalem, hindi sila nakikialam. Yon ay teritoryo exclusive ng mga Saduceo, mga descendants ni Sadok, ang punong pari sa panahon ni David, at mga Levita. Ito po yung tribo ng mga pari. Isipin ninyo, si Jesus, hindi man siya ordained. Siya po ay self-made rabbi. Hindi man siya pare sa kanilang paningin. Nakikialam sa templo. Siyempre nang gagalaiti sila. Sabi na, sino itong self-proclaimed na rabbi na ito na galing Nazaret? Ano ang kanyang dahilan upang makialam sa ating teritoryo? Pero alam niyo po, sa puntong ito, isang napakagandang paalala sa atin. Tuwing Kwaresma, palagi natin sinasabi,
Time of renewal. Time of renewal. Madali pong mag-renew kapag ang ire-renew mo lang yung gusto mo. Amen. Pero ang punto rito ngayon ng Panginoon sa atin, gusto mo na renewal? Handa ka bang pakialaman ng Diyos ang lahat ng bahagi ng buhay mo? Yan ang renewal. Hindi po yung selective na renewal. Ang nais ng Panginoon renewal pala di hayaan mo akong makialam sa'yo. Yun po palagay ko ang unang praktikal na punto ng ating pagbasa. To renew means to really turn over our lives, every aspect of our life to the Lord. Pangalawa, ang paglilinis sa templo ay nagpapakita po sa atin ano yung paradigm shift na ginawa ni Lord sa kanyang ministry. Sa Old Testament, panahon ni Moses, batas ni Moses, ang tingin po ng mga Israelita ay malinaw na segregation. Itong bagay na ito, sekular, pangmundo. Itong bagay na ito, spiritual, sacred, kosher, para sa Diyos. Kaya nga para sa kanila, talagang sobrang sagrado ang Ark of the Covenant. Hindi nila pwedeng hipuin. Sobrang sagrado ang Holy of Holies, ang kwarto ng Ark of the Covenant. Walang pwedeng pumasok doon kung hindi po drawing lots. Sagrado sa kanila ang templo. Pero anong paradigm shift? Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, sirain niyo yung templo. And I will build it up in 3 days. The paradigm shift that Jesus brought, brothers and sisters, is this. God does not dwell separate in a sacred building. We are like Jesus, the living temples of God. Si Jesus ang unang living temple sapagkat sa kanyang pagsilang sa sinapupunan ni Maria, nilukuban si Maria ng Espiritu Santo. Tayo naman ay nilukuban din ng Espiritu Santo sa binyag. Tayong lahat ay living temple. Yan po ang dahilan kung bakit during this Lent and Easter, one of the important things that we do is the renewal of baptismal vows. Because with the baptismal vows, we have become the living temple. At ito ang nais ng Panginoon na i-renew ang ating pagiging living temple of God in and out. Kaya maliban po sa binyag, kailangan during this season of Lent and Easter, and this is part of the official teaching of the church, we have to do our Easter duty. What is the Easter duty? Na anuman ang iyong naging buhay sa isang buong taon, a Catholic has the duty to go to confession at least once a year. Irregardless of whether you have done mortal sin or no mortal sin, a Catholic has the Easter duty to go to confession at least once a year. And with that, we ask the Lord to cleanse our being temples of the Spirit. Let me go to the third. Sa pamagitan po ng paglilinis ni Jesus sa templo ng Jerusalem, pinapakita niya sa atin, good works are not enough.
Purify your motivations. Easter and Lent is a time for us to examine not only our good works, but examine the motivation. Alam niyo po yung mga money changers at yung mga nagbebenta ng mga hayop na susunuging handog, karamihan sa kanila ay mga parientes, mga relatives ng mga punong pare, they were doing a service. Sa loob ng templo, walang pwedeng gamitin na coins kung hindi shekel. Kaya kailangan money changer. Sa loob ng templo, ang pwede lang ialay na hayop ay hayop na walang defect, walang bali, walang sugat. O isipin nyo kung yung bakang ihahain mo sa Panginoon, kakalad ka rin mo mula sa Nazaret patungong Jerusalem. Ay baka pagdating ng Jerusalem yan puro galos na yan. Hindi na pwedeng ialay. So the sellers were doing a service. It was good works. But the problem is, malaki masyado ang tongpats. Oo, tinongpats ng husto. Kaya doon nagalit si Lord. Service ba kanyo? Bakit ang taas ng tongpats? Madali ang gumawa ng mabuti. Pero ang punto ng Panginoon, ano ang hangarin natin sa paggawa ng kabutihan? Hindi sapat ang paggawa ng mabuti. Tignan mo rin ang iyong motivation. Let me go to the fourth point, brothers and sisters. Bakit din nagalit si Lord at nilinis niya ang templo? Etong mga money changers at etong mga sellers ng mga susunuging handog na mga hayop, they were doing service, okay? Pero nagtayo sila ng kanilang mga tiyangge doon sa lugar na kung tawagin ay Court of the Gentiles. Bahagi pa rin yun ng temple, outside part ng temple, kung saan pwedeng bumisita at kahit papano, pwedeng manalangin ang mga hindi Hudyo. Court of the Gentiles. Pero wala nang magamit yung mga taong yon na gustong bumisita sa templo kahit na hindi mga Hudyo. Kasi tinirikan na ng mga booth ng mga money changers at mga sellers ng hayop yung lugar na sana lugar ng mga Gentile upang sumamba sa Diyos. The Lord is telling us, therefore, His plan is a universal plan. His plan is to have a space for everyone before God. Kaya magandang tanong din po yan ngayong Kwaresma. Are we also caring for the material and spiritual needs of others? Renewal is not only between me and God. Yung iba kasi ganyan Ayos kami ni Lord. Oo, ayos kayo ni Lord. Pero meron din bang puwang sa puso mo sa pangangailangan ng iba? Brothers and sisters, the cleansing of the temple is a beautiful story for us to reflect on this third Sunday of Lent. And my challenge to you is, even after our Sunday Mass, read the story yourselves and allow the Spirit of the Lord to challenge you with its message.
Amen.